What's up mga boss? Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. So ang channel na to is dedicated para sa mga taong gustong matuto ng QuickBooks Online. Kahit wala kang budget, pwede ka dito. Magtambay ka lang sa channel natin at marami kang matututunan. Promise ko yan sa'yo. So yung mga tinuturo sa mga online courses, pareho lang din sa mga tinuturo natin dito sa channel. And madali lang siyang sundan kasi nakatagalog tutorial lang ito lahat. Okay. So kung meron ka ng QuickBooks Online, tapos familiar ka na sa mga bagong features nito, or kung hindi naman, balikan mo yung post na upload natin na video sa number 1, saka yung bagong mukha ng QuickBooks, yung video number 2, balikan mo lang para familiar ka. So kung meron ka ng QuickBooks account, simulan na natin. Okay, so simulan na natin. Pasok na kayo sa QuickBooks account nyo. Yung content pala natin is gagawa tayo ng trial balance. Ano nga ba ang trial balance in the first place? Ito ay isang internal accounting report na naglista ng mga different ledger accounts. Halimbawa ng cash, yung current asset, fixed asset, liabilities, equity, tsaka revenue, saka expenses. So ang layunin natin sa trial balance mga boss is i-balance natin yung debit tsaka si credit, kasi sa formula debit is equals to credit. So yun yung goal natin, mabalance yung dalawa, kaya sa tinawag na trial balance. So ito yung pagpapraktisan natin mga boss. Lagay nyo lang yung company name nyo, tapos yung date, bear in date, take note sa date, December 31, 2024. Tapos i-save ko to sa sa description. Download nyo lang dun sa YouTube description para makopya nyo. And by the way, baka nagtataka kayo kung saan natin to kinuha, etong mga type na to. Ito yung ginawa natin na chart of accounts sa previous video. So panoorin nyo yon para makasabay kayo dito. Dapat meron muna kayong nagawang chart of accounts bago kayo makagawa ng trial balance. Okay? So panoorin nyo yung previous video muna. Take note din dito, meron tayong parent account tsaka sub account. Okay? So kung nalilito kayo kung wala kang idea sa parent at sub account, punta kayo din sa ginawa natin na chart of account. I-explain ko doon kung ano itong parent at sub account. Okay, so kung open na yung QuickBooks nyo, punta kayo dito. Then punta kayo dito sa plus sign, create. Dito tayo sa journal entry. Ayan, so dito tayo mapupunta sa tab na journal entry number 1. So take note mga boss, yung date natin is December 31, 2024. So kailangan natin yung i-edit first. 2024, tapos December 31. Ayan, so nakuha na natin yung date. So ito yung mga accounts na kailangan nating ilista na galing sa ating chart of accounts. Number 1 na i-input natin is etong cash. Okay? So, cash. So, dito is cash on hand, cash and equivalents. Pwede tayong gumawa ng bago. So, cash, ang account type niya is so, wala. Okay, so pwede tayong mag-edit na lang doon sa chart of accounts. Ipapakita ko maya kung paano siya i-edit. Okay, for the meantime muna, cash on hand muna tayo. So, huwag kayong malito ha. Sa cash dito is gumamit tayo ng cash on hand. So, yung account naman, yung number naman niya is 13,992. Copy nyo lang yan. So, under siya sa debit column. Okay, copy. Lagay natin siya sa debit. Ayan. Susunod naman is etong Chase Bank. So, type lang natin yan. Chase Bank. Ayan, si Chase Bank. Yung amount niya is 13,008. Kung makikita nyo, automatic nag-input si QuickBooks ng number dito kasi ang goal ni QuickBooks dyan is dapat ma-balance niya agad si debit at si credit. Even hindi pa tayo naglalagay dito ng mga numbers, automatic naglalagay si QuickBooks para agad ma-balance niya. So, eto yung number niya, 13,008. Okay, so nawala yung number kasi hindi tayo naglagay ng number dyan sa credit. Pangatlo is etong account receivable. Account receivable. Eto. Wrong spelling, wrong. Account receivable. Ayan. So, yung number is 9,100. Susunod sa account receivable is etong office supplies on hand. Office supplies. Ayan. Yung digit niya is 5,000 pesos. Okay boss, kapag nagsimula na kayo na sa
nag-input ng trial balance, baka magtaka kayo kasi ibang currency yung ginamit natin sa Philippine peso. Yung sa inyo is dollar. Pwede niyo yung ano ha, ibahin. Pwede niyo punta kayo sa gear icon tapos manage yung settings, advanced settings tapos replace niyo yung USD to Philippine peso. Pero pwede naman kung USD dollar. Depende pa rin sa iyo since practice pa naman tayo, no? Susunod is etong equipment. So, take note na etong si equipment is naka-parent account. Okay? So, equipment lagay natin dyan. Equipment, ayan. Yung digit niya is 21,500. Copy natin yan. Paste, sorry. 21,500. Susunod naman is itong si accumulated depreciation equipment. So, ibig sabihin yan, ito si accumulated depreciation is naka-sub-account siya under equipment. So, ibig sabihin yan, in layman's term pa, etong si accumulated depreciation, mama niya o papa niya itong si equipment. So, kailangan natin siyang i-sub-account. Okay? So, lagay natin yan, accumulated depreciation on fixed asset. Okay? Ayan, so, yung digit niya is 750. So, kapag sinasabi kasi nating accumulated depreciation, ito yung mga equipments from fixed asset na nagdi-depreciate. So, kapag meron kasi kayong fixed asset na equipment, automatic meron din yung accumulated depreciation. Diyan yung ilalagay natin sa debit. Okay? 750, copy-paste natin yan. Ayan. Susunod naman is etong si vehicle. Vehicle, ayan. So, si vehicle is 56,000. 56,000. Sorry. Ba't ka dyan pupunta? Vehicle. So, plus ka lang para magdagdag ng sales dito. Ayan. Oops. Dito tayo. Vehicle. Ayan, copy natin yan. Susunod sa vehicle is itong accumulated depreciation. PP is property, plant, and equipment. Okay. Accumulated. Accumulated depreciation. Eto mga boss is mali tayo dito kasi eto naka-PPE siya. Eto dapat is accumulated depreciation lang sa under equipment. So pwede tayong mag-edit dito, no? Accumulated. Pwede tayong mag-add new din. So add new tayo. Ayan. So type natin accumulated depreciation. So, double check nyo mga boss yung mga pinaggagawa nyong entry kasi usually nakakalito itong accumulated depreciation under equipment saka yung isa naman is under PPE or property, plant, and equipment. So, itong equipment is under fixed asset. Ayan. So, ayan yun. Fixed asset siya. And then, dito is pwede natin siyang pwede siya dito, no? Tapos, save nyo lang. Cannot be parent account. So, pwede nyo yang dito na lang. Try natin kasi ayaw niya. Hindi daw siya pwedeng maging nga pala. Sub account nga pala to. Hindi pala siya naka-sub account. So, oo nga. Naka-sub account siya dito sa PPE, property, plant, and equipment. Okay. So, sub account natin to kay PPE. Ayan, so save lang natin yan. Ayan. Susunod dito sa accumulated depreciation PPE is accounts payable show factory. So, wala pala tayong digit. Mali tayo dito. Edit lang natin yan. Yung PPE 7,500 under credit side. Oops, ba't ka dyan nag-copy? Okay.
So, double check yan talaga, boss, kasi usually nakakalito yung pag-input natin sa debit sa credit. Makakaligtaan nyo talaga yan. So, makakarelate kayo. Sunod is etong account payable. Payable. Yan. So, account payable, show factory. So, ang amount niya is 5,300. 5,300. Sunod is itong notes payable. Payable. So, kapag wala, add nyo na lang. Tapos, edit nyo yan. Notes payable. So, notes payable is under non-current liability. So, lagyan natin yan. Non-current liabilities. Ayan. Pwede dito sa notes payable. Pwede ditong other non-current liabilities. Okay? Save nyo lang yan. Ayan. So, lagay natin notes payable. Ayaw. Ito na lang. So, notes. For purposes lang ito. Pwede nyo i-edit later sa chart of accounts. Notes payable is, ang amount nyo is 38,000. Under credit side. Ayan. After dito sa notes payable, si CTCC. Type lang yan. CTCC. So, CTCC, yung CC dito is credit card yan, ha. So, 10,385 sa credit side. So, the CTCC is owner's investment. Under equity yan. Pag sinabing investment is equity yan. So, si owner's investment is 50,000. Ayan. After sa owner's investment is owner's draw. Owner's draw. Ayan. Pag sinabing draw, withdrawal yan mga boss. So, automatic sa debit yan kasi ayan. Okay, after sa owner's draw, si retained earnings. Retained earnings. Ayan. Yung amount niya is 20,000. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito mga boss is meron siyang digit na ayan. So, hindi pa siya nagbabalance kasi hindi pa tayo tapos. After sa retained earnings, dito tayo sa sales of product income. Sales of product income. Ayan. Yung amount niya is 93,350. Ayan. Pagkatapos, etong dues and subscription. Ayan. Dues and subscription. Amount niya is 5,500. Under debit side. Dito naman sa interest expense. Ayan. Interest expense, yung amount niya is 1,810. Copy nyo lang yan. Paste dito sa credit side. Sunod sa interest is salaries and wages. Salaries and wages. Ayan. Salaries and wages, meron tayong 35,600 under debit side. Ayan. Sunod is rent expense. Ayan. Yung amount ni rent expense is 32,500. Ayan. Susunod sa rent expense, etong si phone and internet. Phone and internet, 5,500. Ayan. Susunod is itong office supplies expense. Office supplies. Ayan, expense. Office supplies expense, yung amount niya is 13,500. Oh no. Sandali lang. Office expense. Ayan. Office supplies pala. Office supplies. Ayan, under expense. Susunod is etong depreciation expense. Ayan, so
Depreciation expense is 1,050. Yan. Susunod, ang last but not least, itong si miscellaneous expense. Other expense. Yung amount niya ay 6,225. Dali, ba't ka dyan nagpipaste? Miscellaneous expense. So, napapansin nyo, delete lang natin itong iba. Dito kayo mag-click ha, delete. Okay, so napapansin nyo, hindi nag-balance. Ibig sabihin, meron tayong mali na entry dito sa credit side. So, mapapansin nyo kasi dito, dapat yung debit sa kasi credit is 225,285. Tama dito sa credit side, pero mali dito sa debit side. Okay, so hanapin natin yung mali. Okay, so ganyan lang. 3992, 13008, 9100, 5000, 21,500, 750, 56,000, 7,500, 5,310, 5,338,000, 10,385, 50,000, 5,020, 9350, 5,1810, 35,600. Ito yung mali natin sa rent expense. Kasi kung makikita nyo sa rent expense, 32,500 lang dapat. Nalagay dito is 58,275. So, copy lang natin yan. So, dapat ito is magtatali na siya. Ayan. So, tama na siya. 225,285. So, sa pag-entry ng journal entry o trial balance mga bosses, lagi nyo i-check, i-double check nyo talaga yung mga entries nyo kasi konting mali lang dyan is mali na talaga lahat ng report nyo. So, ganyan gumawa ng trial balance. Ayan. So, kung may client kayo sa US, hihingi ng report sa trial balance, ito yung gagawin nyo, save and new. Pero for this tutorial purposes, save and close lang muna. So, ang sinasabi dito, when you use account receivable, you must choose a customer in the name field. Okay. Ito tayo. So, account receivable. Pag sinabi kasi natin account receivable, is yan yung mga client natin. I-receive natin ng mga pera. So, kailangan natin lagyan ng pangalan. So, pag sinabing account receivable, customer yan. So, kayo nang bahala kung ano pangalan niya. Ilalagay niyo dito. For this tutorial purposes, gawa ako ng pangalan. YouTube. YouTube ilalagay ko. So, add nyo lang yan. Ayan, so customer ha, hindi siya supplier, hindi employee, customer kasi account receivable siya. Save nyo lang. Ayan, so YouTube. Dito naman, same din dito sa accounts payable. So, pag sinabi natin accounts payable, meron tayong utang. So, kapag sinabi natin utang, supplier yan. So, nakuha nyo yung kaibahan. Pag sinabi natin account receivable, customer natin yan kasi yan yung mag-generate ng sales sa atin. Pag sinabi namang account payable, sa yung mga utang natin. Ibig sabihin, mga utang natin sa supplier. Okay, so gawa tayo dito ng pangalan. For this tutorial purposes, lagay natin, supplier natin is si Nike. So, add nyo lang. Pansin nyo dito, customer, hindi siya dapat customer. Supplier siya dapat. Okay. Save nyo lang. Okay, so save and close. Yun. So, meron na tayong journal entry number 1 na save, which is ang trial balance. So, kapag hingi ang client ng report sa inyong sa trial balance, dito kayo pumunta sa reports. Ayan, yung parang graph dito. Dito kayo sa standard reports. And then dito, hanapin nyo ang trial balance. Ayan. So, lalabas yan dito yung trial balance. So, make sure yung date is ito yung pagbabasihan nyo. So, December 31, 2024. So, dito tayo sa 2024. December, dito tayo sa December 1. And then, dito naman yung December 31. Oops, 25 yan. 24. Ayan. Oops. Ano ba ito? 24. Okay. Ano ba yan? Ang ulit. Okay, so click nyo itong run report. So, ito yung ginawa natin kanina, no? December 31, 2024, yung company name, QuickBooks Pinas. Then, ito yung
total amount ng debit tsaka si credit, which is 225,285. Ibig sabihin, nag-match siya dito sa ginawa nating Excel file, 225,285. So, ganun lang gumawa ng trial balance mga boss. Hopefully, nasundan nyo yung proseso kasi madali lang naman. Tagalog lang naman siya. Hindi kailangan mag-English tayo dito. Okay, so yun lang. Paano gumawa ng trial balance, mag-create ng trial balance through journal entry, at saka natutunan natin kung paano mag-generate ng report sa trial balance. So yun lang. Sa susunod na content natin is gagawa tayo ng ano, mag-import tayo. Mag-import tayo ng mga transactions. Halimbawa, si customer, list ng mga customers, list ng suppliers, list ng mga products and services natin. So, gagawa tayo niyan. So, hopefully, nasundan nyo yung mga process. So, dapat, mag-first, gumawa muna kayo ng chart of accounts. Punta kayo sa previous video natin. Then, dito tayo gumagawa tayo ng trial balance. Take note, hindi kayo makagawa ng trial balance kapag wala kayong chart of accounts. So, balikan nyo yung mga previous video natin. So, ayun lang. And see you soon.